Habang nagdurugo sa panganganak at nag-iisang lumalaban para sa anak, unti-unting nadiskubre ni Lara ang pinakamasakit na katotohanan. Nilimas ng asawa at biyenan ang perang dapat sana'y magliligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, bumagsak ang lahat ng ilusyon at nagsimula ang tunay na hustisya. Ngunit sapat ba ang batas upang burahin ang sugat ng pagkakanulo? At paano muling babangon ang isang inang winasak ang dangal? Isang matalim na kirot ang biglang pumunit sa kanyang balakang na sinundan ng mabigat na paghila sa kanyang sinapupunan. Napahawak si Lara sa kanyang dambuhalang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi para sa sarili niya ang takot, kundi para sa munting anghel na dinadala niya. Ang pangalawang pagkakataon na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Konting tiis na lang, anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng sarili niyang paghinga. Malapit na tayong magkasama. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang pagpupunas sa sahig na semento ng kanilang maliit na apartment sa Quezon City. Ang amoy ng floor wax ay nagpapaikot sa kanyang sikmura at ang bawat pagyuko ay tila isang parusa sa kanyang nananakit na likod. Pawis na ang kanyang noo at ang luma niyang duster ay basang-basa na rin. Mula sa sopa, isang pares ng mga matang mapanuri ang nakabantay sa bawat galaw niya. Si Imelda, ang kanyang biyenan, ay nakaupo roon na parang reyna sa kanyang trono habang nag-aalis ng dumi sa kanyang mga kuko. Bilisan mo nga dyan, Lara. Aabutin ka ng siyam-siyam sa pagpupunas ng sahig. Mataray na utos nito. Tingnan mo ang pamangkin ni Marites, kabuwanan na rin, pero kung kumilos ay parang walang dinadala. Baka naman nag-iinarte ka lang dyan para makaiwas sa gawain. Ngumiti lang si Lara ng pilit. Sanay na siya. Araw-araw, ganito ang kanyang naririnig. Ang bawat salita ni Imelda ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Pero tiniis niya ang lahat. Para kay Javier. Para sa pamilyang pinapangarap niya. Pasensya na po, Nay. Medyo mabigat lang po talaga. Sagot niya, pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. Sumimangot si Imelda. Mabigat. Lahat naman ng babae, dumadaan dyan. Huwag mong gawing dahilan yan para maging pabigat ka dito sa bahay. Abay dapat nga ay doble ang kayod mo dahil malapit ka ng manganak. Dadagdag na naman ang gastos. Hindi na sumagot si Lara. Ano pa ba ang sasabihin niya? Ano mang isagot niya ay palaging mali sa pandinig ng kanyang biyenan. Itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa sahig, sa pag-asang ang pagod sa katawan ay maibsan ng kirot sa kanyang puso. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Javier, ang asawa niya, ang lalaking minahal niya ng buong buo at ang dahilan kung bakit siya nananatili sa impyernong ito. Ngunit ang Javier na pumasok ay hindi ang Javier na masayahin at puno ng pangarap na kanyang pinakasalan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking laging pagod, laging balisa, at tila may pasan na problema ng buong mundo. Mahal, bati ni Lara, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Oh, Lara! Sagot ni Javier, halos hindi tumitingin sa kanya. Inilapag nito ang isang maliit na supot ng pandesal sa mesa at nagmano sa ina. Javier, anak, mabutit dumating ka na. Tingnan mo yang asawa mo, halos gumapang na sa paglilinis. Baka mamaya, kung ano pa ang mangyari dyan. Sumbong agad ni Imelda na may halong pagkukunwari sa boses. Napatingin si Javier kay Lara at sa isang saglit, nakita ni Lara ang awa sa mga mata nito. Pero nawala rin yun agad, napalitan ng pamilyar na pag-iwas. Magpahinga ka na, Lara. Ako na dyan, sabi nito. Pero alam ni Lara na hindi yun mangyayari. Lumapit si Lara sa asawa, umaasang makakakuha ng kahit konting lambing. Javier, kamusta ang trabaho? Baka naman may extra tayong pera? Gusto ko lang sanang bumili ng prutas.
Kinuha ni Javier ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng ilang gusot na pera at iniabot kay Lara. 200 piso. Pasensya na, mahal. Mahina talaga ang kita ngayon. Maraming kakumpetensya. Ito lang ang kaya kong ibigay, sabi nito, at muling umiwas ng tingin. Pagkasyahin mo na lang muna para sa pagkain natin. Tumango si Lara habang pinipiga ang pera sa kanyang palad. 200 piso. Paano niya ito pagkakasayahin para sa kanilang tatlo? Ngunit mas masakit isipin na ang asawa niya, na dati gagawin ang lahat para sa kanya, ay hindi man lang magawang tingnan siya sa mata habang nagsisinungaling. Gabi na. Matapos maghain ng hapunan at ligpitin ang lahat, pumasok si Lara sa kanilang maliit na kwarto. Humiga siya sa kama. Ramdam ang bawat buto sa kanyang katawan na sumisigaw sa pagod. Si Javier ay nasa sala pa. Kausap ang kanyang ina. Palagi namang ganoon. Hinaplos ni Lara ang kanyang tiyan. Dito, sa katahimikan ng kanilang silid, doon lang niya na ilalabas ang lahat. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, pero ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Tahimik. Maingat. Baka may makarinig. Anak, patawarin mo si nanay ha? Bulong niya sa hangin. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa'yo, pero pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuti kang bata. Magiging malakas ako para sa'yo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Yakap-yakap ang sariling tiyan na tila iyon na lamang ang tanging kanlungan niya sa mundo. Ang bawat patak ng kanyang luha ay isang panalangin. Panalangin para sa lakas. Panalangin para sa pagbabago. Panalangin para sa isang mas magandang bukas. Hanggang sa isang mas matinding kirot, mas matalas kaysa sa mga nauna, ang biglang sumakmal sa kanya. Napamulat siya. Kasabay nito, naramdaman niya ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga binti. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Pumutok na ang kanyang panaubigan. Javier! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Javier! Tulong! Wala siyang narinig na sagot. Tanging ang malakas na tawanan lamang mula sa sala ang umabot sa kanyang pandinig. Ang boses ni Javier at ni Imelda na tila walang anumang problema sa mundo. Javier! Sigaw niya muli, mas malakas, habang isa na namang makapangyarihang paghilab ang nagpakapit sa kanya sa kumot. Dumaan ang ilang minuto na tila walang hanggan. Ang matinding paghilab na nagpatayo sa lahat ng buhok sa kanyang katawan ay dahan-dahang humupa na parang isang malaking alon na umatras pabalik sa dagat. Napahinga ng malalim si Lara, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Isang maling alarma, isang babala. Ngunit ang takot ay nanatili, malamig at mabigat sa kanyang sikmura. Ang bawat paggalaw ng sanggol sa loob niya na dating nagdudulot ng kagalakan, ngayon ay may kasamang kaba. Paano kung hindi na niya kayanin? Paano kung sa pagkakataong ito, mabigo na naman siya? Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Ang mga tawanan mula sa sala ay napalitan na ng mahinang tunog ng telebisyon. Hindi man lang nila narinig ang kanyang pagsigaw. O baka narinig, ngunit binaliwala lang. Yumuko siya at sinilip ang ilalim ng kanilang lumang kama. Sa pinakasulok, natatatakpan ng alikabok, ay may isang maliit na kahon ng sapatos. Maingat niya itong hinila palabas. Ang takip nito ay malambot na sa kaluman. Ito ang kanyang munting baul ng nakaraan, isang nakaraan na pilit niyang tinatalikuran, pero hindi kayang kalimutan. Binuksan niya ito. Sa loob, kasama ng ilang luma at kupas na liham mula kay Javier, noong sila'y magkasintahan pa lamang, ay may isang litrato. Hindi ito ordinaryong litrato. Ito ay isang sonogram, isang maliit na itim at puting imahe ng isang pangarap na hindi natupad. Hinaplos niya ang manipis na papel. Bumalik ang lahat. Ang alaala ay kasing linaw ng sakit na naramdaman niya noon. 3 taon na ang nakalipas. 5 buwan siyang buntis noon.
Kaya mo pa ba, mahal? Tanong ni Javier, pinupunasan ng pawis sa sariling noo. Nasa loob sila ng isang mainit at masikip na bodega. Nakatambak ang daan-daang kahon ng delata. Isa ito sa mga racket o sideline ni Javier noon, ang mag-repack at mag-deliver ng mga grocery items. Oo naman, sagot ni Lara. Ngumingiti kahit ramdam niya ang pagod hanggang sa kanyang mga buto. Para sa future natin to, di ba? Para sa baby natin. Iyon ang palaging sinasabi ni Javier. Para sa future. Kaya naman si Lara, sa kanyang paniniwalang yon ang tamang gawin ay tumutulong sa pagbubuhat. Hindi ang pinakamabibigat, pero sapat na para manakit ang kanyang likod at braso. Sa pagtatapos ng araw, nakangiti siyang bumuhat ng isang maliit na kahon ng sardinas nang bigla niyang maramdaman iyon. Isang matalas na kirot sa kanyang puson na sinundan ng kakaibang init sa pagitan ng kanyang mga hita. Natigilan siya, napatingin siya sa ibaba at doon, sa luma niyang palda, nakita niya ang isang patak ng dugo. Binitawan niya ang kahon. Ang malakas na kalabog nito ay kasabay ng pagsigaw ng kanyang puso. Javier! Ang sumunod na eksena ay malabo na sa kanyang isipan. Ang alam lang niya ay nasa isang malamig na kwarto siya ng ospital. Isang doktor na may malungkot na mukha ang kausap nila. I'm sorry, Mrs. Reyes, sabi ng doktor sa mahinahong boses. We did everything we could, but you lost the baby. Gumuho ang mundo ni Lara. Humagulgol siya, isang tunog na puno ng sakit at pagkawala. Hinanap ng kanyang mga mata si Javier, naghahanap ng karamay, ng lakas. Pero si Javier ay nakatayo malapit sa pinto, hindi makatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagkalikot ng kanyang cellphone. At si Imelda, na kararating lang, ay sumandal sa pader na may ekspresyong tila naiinis. Walang bakas ng awa o lungkot. Ang tanging sinabi nito ay, sayang ang gastos sa ospital, wala namang nangyari. Naramdaman ni Lara ang mainit na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa sonogram. Iyon ang huling pagkakataon na naramdaman niyang nag-iisa siya sa mundo. Matapos ang pangyayaring iyon, nangako si Javier. Patawarin mo ko, mahal, sabi nito habang yakap-yakap siya. Hindi na mauulit. Pangako. Sa susunod, aalagaan kitang mabuti. Hindi ko nahahayaang mapagod ka. Hindi na kita pababayaan. Ang mga pangakong yon ang pinanghawakan niya. Iyon ang naging dahilan kung bakit siya muling umasa. Ngunit habang tinitingnan niya ngayon ang kanyang kalagayan, pagod, gutom, at laging pinag-iinitan, ang mga pangakong yon ay parang mga basag na salamin na sumusugat sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis na ipinunas ni Lara ang kanyang mga luha at itinago ang kahon sa kanyang likuran. Lara, bakit gising ka pa? Tanong ni Javier. Nakita nito ang namumugto niyang mga mata. Naalala ko lang si baby, sabi ni Lara, tumutukoy sa sanggol na nawala sa kanila. Umupo si Javier sa gilid ng kama. May bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandyan na ang bago nating baby. Malusog siya. Inabot nito ang kamay para haplusin ang tiyan ni Lara, pero umiwas siya ng bahagya. Ibang-iba na ngayon, mahal. Pagpapatuloy ni Javier, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Aalagaan kita. Aalagaan natin siya. Pangako yan. Ang mga salitang iyon, ang parehong mga salita. Ngunit ngayon, wala na itong bigat. Wala nang katotohanan. Tanging isang hungkag na tunog na lamang para subukan siya, para bigyan ng sarili ng isang katiting na pag-asa na baka nagkakamali lang siya. Naglakas loob si Lara. Javier, sabi niya sa mahinang boses. Gusto ko sanang kumain ng manggang hilaw, yung may konting bagoong. Natigilan si Javier. Sa isang saglit, nakita ni Lara ang paglambot sa kanyang mga mata. Isang anino ng dating Javier na handang suungin ng gabi
para lang tuparin ang isang hiling niya. Tumingin ito sa kanyang malaking tiyan at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanyang mga matang nagmamakaawa. Gagabi na, mahal, nautal niyang sabi at sa pag-aatubili pa lang nito ay alam na ni Lara ang kasunod. Saan naman tayo bibili niyan ngayon? Bukas na lang ng umaga ha? Susubukan kong dumaan sa palengke bago pumasok sa trabaho. Susubukan, hindi gagawin. Hindi pa man nakakasagot si Lara. Isang matinis na boses ang biglang pumunit sa katahimikan mula sa sala. Tila nakikinig pala si Imelda sa kanilang usapan. Naririnig ko kayo. Anong mangga ang pinagsasabi ninyo dyan? Sigaw nito. Ang boses ni Imelda ay puno ng pang-aalipusta. Halatang halata na hindi ito simpleng tanong, kundi isang akusasyon. Bago pa man makapagsalita si Javier para ipagtanggol siya, kung may balak man ito, ay muling dumagundong ang boses ng matanda at sa pagkakataong ito, direkta nang nakatutok sa kanya. Walang pera para sa luho, Lara. Ang sigaw nito na tumagos sa manipis na pader at diretsong tumama sa puso ni Lara. Kung gusto mong kumain, magtiis ka. Ang dami-dami nating utang, tapos uunahin mo pa ang paglilihi mong yan. Hindi ito panahon para mag-inarte. Napayuko si Javier. Talunan, walang lakas na kumontra sa kanyang ina. At si Lara, naiwan siyang nakatitig sa kawalan. Ang huling hibla ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay tuluyan ng naputol. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, hindi na magbabago ang asawa niya. At ang mga pangako nito ay kasing hungkag ng kanilang bulsang, palaging sinasabing walang laman. Ang amoy ng mamahaling kape at matatamis na pastry ay nagpapaikot sa sikmura ni Javier. Nakaupo siya sa isang malambot na silya sa loob ng isang kilalang coffee shop sa Tomas Morato. Ang lugar ay paborito ng kanyang ina. Isang lugar na sumisigaw ng karangyaan. Isang karangyaan na hindi nila dapat tinatamasa. Ay nako, Imelda. Ang ganda-ganda naman ng bago mong bag. Hermes ba iyan? Tanong ng isa sa mga kaibigan ng kanyang ina. Isang ginang na makapal ang kolorete sa muka at kumikinang ang mga alahas sa leeg at braso. Ngumiti si Imelda ng matamis, isang ngangiting hindi kailanman nakita ni Lara. Naku, Mare, maliit na bagay lang. Regalo sa akin ng butihin kong anak, sabi nito. Sabay haplos sa braso ni Javier. Napilitan siyang ngumiti. Ang regalo na yon ay nagkakahalaga ng higit sa 6 na buwang sahod ng isang ordinaryong empleyado. Ang perang yon ay galing sa sobre na buwan-buwang ipinapadala ni Don Alejandro. Ang perang yon ay para dapat kay Lara, para sa kanilang magiging anak. Habang nagpapatuloy ang masayang kwentuhan at tawanan ng mga ginang, naramdaman ni Javier ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Dahan-dahan niya itong kinuha sa ilalim ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts pero alam na alam niya kung kanino galing. Ang pangalan ay Mr. Chua, ang kolektor ng utang. Ang simpleng mensahe ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Javier, 1 linggo na lang, alam mo na ang mangyayari kapag hindi nagbayad ang nanay mo. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang ingay ng coffee shop ay tila humina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang utang, ang walang katapusang utang sa sugal ng kanyang ina, na pilit nilang tinatakpan gamit ang pera ng mga Serrano. 1 taon na ang nakalipas, sa mismong gabi na natanggap nila ang unang padala mula kay Don Alejandro. Puno ng pag-asa si Javier. Sa wakas, makakaipon na sila. Maibibigay na niya kay Lara ang buhay na nararapat para dito. Ngunit pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang inang si Imelda na nagwawala sa sala. Basag ang mga plorera, nakakalat ang mga gamit. Anak, wala na tayo. Tapos na tayo. Hagulgol nito, sabay luhod sa kanyang harapan. Nagulat siya. Ano pong nangyari, Nay? Umiling-iling ito. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Yung utang
Yung utang ko sa kasino, hinahabol na nila ako. Papatayin nila ako, Javier. Papatayin nila ang nanay mo. Noon niya nalaman ang lahat. Ang lihim na pagkagumo ni Imelda sa sugal na nagsimula pa noong nabubuhay ang kanyang ama. Ang milyon-milyong pisong pagkakautang. Gagamitin natin ang pera ni Lara, sabi ni Imelda sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hihiramin lang natin, anak. Pangako, babayaran ko. Kapag nanalo ako ulit, babayaran ko lahat. Tumanggi si Javier. Iyon ay pera para kay Lara. Hindi tama. At doon, nakita niya ang isang panig ng kanyang ina na hinding-hindi niya malilimutan. Tumayo ito, kumuha ng kutsilyo sa kusina at itinutok sa sariling pulso. Kung hindi mo ako tutulungan, kung hahayaan mong mamatay ang sarili mong ina, mas mabuti pang ako na lang ang tumapos nito. Sigaw nito. Ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Anak na walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa'yo, ito ang igaganti mo sa'kin? Javier, anak, ayos ka lang ba? Ang boses ni Imelda ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan, tapos nang magpaalam ang mga kaibigan nito. Silang dalawa na lang ang naiwan sa mesa. Ipinakita niya ang text message sa ina. Nay, si Mr. Chua, nagpaparamdam na naman. Tiningnan lang ni Imelda ang cellphone at isinantabi ito na parang isang langaw na walang halaga. Hayaan mo siya. May pera pa tayo. Magpapanik ka na naman dyan. Paanong hindi? Nay, halos kalahati na lang ang natitira sa account. Pabulong niyang sabi. Puno ng pag-aalala. Paano kapag nanganak na si Lara? Ang dami nating babayaran sa ospital. Sumimsim ng kape si Imelda. Kalmado. Kaya nga kailangan nating magtipid, di ba? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. Javier, pamilya tayo. Kailangan nating magtulungan. Ang perang iyon ay para sa pamilya. At sa ngayon, ang problema ko ay problema mo rin. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito isang tawag. Ang pangalan ni Lara ang lumabas sa screen. Bigla siyang kinabahan, sinagot niya ito agad. Hello, mahal? Javier. Ang boses ni Lara sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng sakit. Pumutok na! Pumutok na ang panubigan ko! Nanlaki ang mga mata ni Javier. Napatayo siya. Ano? Papunta na ako. Narinig ni Imelda ang lahat. Bago pa man makakilos si Javier, hinawakan nito ang kanyang braso ng mahigpit. Sandali! Sabi nito sa mahinang ngunit madiin na boses. Saan mo siya dadalhin? Sa St. Luke's, Nay. Saan pa ba? Doon siya nagpapacheck up. Gulat niyang sagot. Umiling si Imelda. Ang kanyang mga mata ay matalim. Hindi. Mahal doon. Ang laki ng kailangan nating bayaran kay Chua. Hindi natin pwedeng ubusin ang pera sa ospital. Pero Nay, si Lara, ang apo ninyo. At anong gusto mong mangyari? Manganak siya sa isang magarang ospital, tapos kinabukasan, pare-pareho tayong itutumba ng mga tauhan ni Chua. Ganti ni Imelda. Gamitin mo ang utak mo, Javier. Maraming magagaling na doktor sa public hospital. Pareho lang yan. Naglaban ang isip ni Javier. Nakita niya sa kanyang imahinasyon ang mukha ni Lara. Ang pangako niya rito. Ngunit mas malakas ang takot na ipininta ng kanyang ina. Ang takot para sa buhay nito at para na rin sa sarili niya. Nagmamadali siyang nagpaalam at tumakbo palabas ng coffee shop. Habang nagmamaneho pauwi, ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Gamitin mo ang utak mo. Pareho lang yan. Pagdating niya sa bahay, naabutan niya si Lara na nakasandal sa pader, namimilipit sa sakit, basang-basa ang duster. Ang itsura nito ay isang saksak sa kanyang konsensya. Javier,
Ang sakit, daing ni Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Dalhin mo na ako sa St. Luke's, please. Lumuhod si Javier sa harap niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig, nanginginig. Gusto niyang sabihin na oo. Gusto niyang tuparin ang pangako niya. Ngunit ang anino ni Imelda ay tila nakatayo sa kanyang likuran, bumubulong, naguutos. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa, sa mga matang dati puno ng pagmamahal at tiwala, na ngayon ay puno ng pagmamakaawa. At sa huling pagkakataon, pinili niyang pakinggan ang takot sa halip na ang pag-ibig. Hindi natin kaya, Lara, sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay parang galing sa ibang tao. Malamig, walang emosyon. Sa public hospital na lang tayo. Ang salitang ospital ay dapat sanang nangangahulugan ng pag-asa, ng lunas, ng kaligtasan. Ngunit ang lugar na pinagdalhan sa kanya ni Javier ay tila isang larawan ng kabaliktaran. Ang bumungad kay Lara ay isang pader, hindi ng semento, kundi ng ingay at desperasyon. Nakakabingi ang pinaghalong iyak ng mga sanggol, daing ng mga pasyenteng nakahilera sa mga pasilyo, sigaw ng mga pangalan mula sa isang lumang speaker, at ang walang hintong yabag ng mga nurse at doktor na tila hinahabol ng oras. Ang amoy ng antiseptic ay hindi sapat para takpan ang nanunuot na amoy ng pawis, sakit at kahirapan. Walang bakanteng kwarto, wala kahit isang kama sa ward. Ang tanging na ibigay sa kanya ay isang lumang stretcher na may gulong, itinabi sa isang sulok ng abalang pasilyo. Ito ang kanyang magiging silid pahingahan habang hinihintay ang oras ng kanyang panganganak. Dito ka na lang muna, mahal, sabi ni Javier. Inaalalayan siyang humiga. Ang boses nito ay pilit na pinapasigla. Ngunit ang mga mata nito ay hindi mapakali, palingalinga sa paligid na tila nahihiya sa kanilang kalagayan. Naramdaman ni Lara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito ba ang katuparan ng pangako ni Javier na aalagaan siyang mabuti? Ang manipis na kumot na may amoy ng luma ay hindi sapat para itago ang kanyang katawan mula sa daan-daang estrangherong dumaraan. Bawat tingin na ipinupukol sa kanya, mga tingin ng awa, ng pagtataka, ng paghusga, ay tila isang dagok sa kanyang natitirang dignidad. Nanliit siya sa kanyang sarili. Javier, ayoko dito. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Natatakot ako. Shh! Nandito lang ako, sagot ni Javier. Pero ang kanyang mga kilos ay nagsasabi ng iba. Kinuha nito ang cellphone, nagkunwaring may tinatawagan, naglakad-lakad. Kinausap ang isang gwardiya, ginawa ang lahat maliban sa isang bagay, ang umupo sa kanyang tabi at hawakan ang kanyang kamay. Isang malakas na paghilab na naman ang sumakmal sa kanya. Napakapit siya ng mahigpit sa bakal na gilid ng stretcher. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Napapikit siya ng mariin, pilit na iniinda ang sakit ng tahimik. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Ayaw niyang dagdagan pa ang kahihiyang nararamdaman niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pagod na nurse na papalapit sa kanya. Ang uniforme nito ay bahagyang gusot at may maliliit na patak ng kung ano. Pero ang mga mata nito, kahit pagod, ay may bakas ng kabaitan. Mrs. Reyes? Tanong ng nurse. Tumango si Lara. Heto, inumin mo muna. Kailangan mong manatiling hydrated. Iniabot nito ang isang basong plastik ng tubig. Pasensya na po sa sitwasyon. Talagang puno po kami ngayon. Salamat po, hirap na sabi ni Lara. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tiningnan ng nurse ang kanyang chart. Regular na ba ang paghilab? Oo po. Mga bawat 10 minuto na po yata. Tumango ang nurse at ngumiti ng bahagya. Sige. Magtiis lang po tayo ng konti. Babalikan kita mamaya para i-check.
At sa isang iglap, na wala na ito, tinawag ng isa na namang pangangailangan sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang simpleng kabaitan ng nurse ay lalong nagpasidhi sa sakit na nararamdaman ni Lara. Isang estranghero ang nagpakita sa kanya ng higit na malasakit kaysa sa sarili niyang asawa. Napatingin siya kay Javier na ngayon ay nakasandal sa pader, abala pa rin sa kanyang cellphone. Parang isang aktor sa isang entablado, gumaganap sa papel na nag-aalalang asawa, pero ang kanyang puso at isip ay nasa ibang lugar. Lumapit ito sa kanya. Mahal, kailangan kong umalis saglit. Saan ka pupunta? Tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Huwag mo kong iwan dito, Javier. Please. Sandali lang talaga. Pangangatwiran nito, iniiwasan ng kanyang mga mata. Susubukan kong humanap ng mauutangan. Baka sakaling mailipat kita sa isang private room, kahit man lang sa ward. Hindi ako magtatagal, pangako. Ang parehong mga salita na naman. Susubukan, pangako. Mga salitang wala ng halaga. Hindi na siya sumagot. Ano pa ang saysay? Hinayaan na lang niyang halikan siya ni Javier sa noo. Isang halik na malamig at walang buhay. At pagkatapos ay pinanood niya itong maglakad palayo, papalabas ng ospital, papalayo sa kanya. Naiwan siyang mag-isa. Isang matandang babae sa katabing stretcher ang umuungol sa sasakit. Isang bata ang umiiyak ng walang tigil sa di kalayuan. Ang lahat ng tunog ay tila naghahalo-halo, lumilikha ng isang nakakabaliw na musika ng pagdurusa. At doon, sa gitna ng lahat, naramdaman ni Lara ang pinakamatinding paghilab. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang tiyan, kundi tila kumakalat sa buong katawan niya. Dinudurog ang kanyang mga buto. Hindi na niya kayang manahimik. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng sakit, ng takot, at ng ganap na pag-iisa. Javier! Sigaw niya kahit alam niyang walang makikinig, kahit alam niyang wala na ito. Dalawang nurse ang mabilis na lumapit sa kanya. Nakita nila ang sitwasyon. Naku, manganganak na to, sabi ng isa. Ipasok na yan sa delivery room. Bilis! Habang mabilis na tinutulak ang kanyang stretcher sa isang pasilyo na hindi niya alam kung saan patungo, ang tanging naiisip ni Lara ay ang mukha ni Javier habang tumatalikod ito papalayo. Iniwan siya. Sa pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay, pinili nitong iwan siya. Hindi siya pumunta para humanap ng mauutangan. Ang totoo, pumunta siya sa lugar kung saan nauubos ang kanilang pera. Ang makintab na sahig na gawa sa marmol ay sumasalamin sa libu-libong kumukutitap na ilaw mula sa mga chandelier at slot machine. Ang hangin ay mabango, amoy ng mamahaling pabango at sigarilyo na may halong kakaibang amoy ng pera at kasakiman. Ang marangyang kasino na ito sa Entertainment City ay isang mundo na napakalayo mula sa magulo at desperadong pasilyo ng pampublikong ospital na iniwan niya. Ang bawat hakbang ni Javier sa malambot na carpet ay tila isang pagtapak sa sarili niyang konsensya. Dumiretso siya sa isang pinto sa pinakasulok ng gusali. Isang pinto na walang pangalan. Binabantayan ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Nakilala siya ng mga ito at bahagyang tumango. Pinapasok siya sa isang pribadong silid. Sa loob, ang ingay ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nakaupo sa isang malaking leather na sofa si Mr. Chua, isang lalaking nasa edad 50, balingkinita ng katawan at nakasuot ng simpleng polo shirt. Hindi ito mukhang mapanganib, kung hindi lang sa dalawang matipunong lalaki na nakatayo sa likuran nito at sa malamig na kalkulasyon sa kanyang mga mata. Javier, bati ni Mr. Chua. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang anumang kabaitan. Mabuti naman at natuto ka ng sumunod sa usapan. Napalunok si Javier. Mr. Chua,
Pasensya na po sa abala. Eto na po ako. Ang nanay mo. Pagpapatuloy ni Mr. Chua habang nagbubuhos ng tsaa sa isang maliit na tasa, ay isang babaeng puno ng swerte sa buhay. Pero walang swerte sa baraha. Alam mo ba yon? Hindi umimik si Javier. Mayaman ang napangasawa niya noon. Namatay. Nag-iwan ng pera. Naubos sa sugal. Sabi ni Mr. Chua, tila nagkukwento lang. Pagkatapos, ang anak niya, nakapangasawa ng anak mayaman. At ang pera ng manugang, saan napupunta? Sa sugal pa rin. Itinaas nito ang tingin at diretsong tumitig kay Javier. Ang problema sa nanay mong sugarol, Javier, ay hindi siya marunong tumigil. Ramdam ni Javier ang pamumula ng kanyang mukha sa kahihiyan at galit. Ngunit wala siyang magawa. Sila ang may utang. Sila ang nasa kapahamakan. 2 milyon, Javier. Iyon ang huling pagkakautang niya. Sabi ni Mr. Chua, ibinababa ang tasa. At dahil sa interes at sa abala na idinulot ninyo sa akin, gawin na nating 2.5. Ngayon na. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Pero, sir, ang usapan po, babayaran namin bukas. Nagbago na ang isip ko. Simpleng sagot nito. May narinig akong balita. Manganganak na raw ang asawa mo. Maraming gastos yan. Baka makalimutan ninyo na naman ang obligasyon ninyo sa akin. Ayoko ng ganoon. Nagsimulang mamasa ang mga palad ni Javier. Ang pera sa kanilang lihim na account, iyon na lang ang natitira sa kanila. Kung ibibigay niya ang ganoong kalaking halaga, halos wala nang matitira. Pwede po bang kahit kalahati muna? Pagmamakaawa niya. Ngumiti si Mr. Chua, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Javier, huwag mo akong subukan. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong hindi nagbabayad sa akin? Tinatanong ko sila kung aling daliri sa kamay nila ang paborito nila. At iyon ang una kong pinuputol. Nanigas si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang biro. Walang pagpipilian. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang banking app. Habang tinatype niya ang malaking halaga, ang larawan ni Lara na namimilipit sa sakit ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha nitong puno ng tiwala. Ang kanyang pangako. Patawarin mo ko, Lara. Patawarin mo ko. Pinindot niya ang confirm transfer. Sa isang iglap, ang perang dapat sanay para sa kinabukasan ng kanilang anak ay lumipad patungo sa account ng isang taong walang puso. Okay na po, Mr. Chua. Na-transfer ko na. Sabi niya, ang boses ay paos. Ipinakita niya ang transaction confirmation sa isa sa mga tauhan ni Mr. Chua. Tumango ito sa kanyang amo. Tumayo si Mr. Chua. Magaling. Masunurin ka pala. Siguraduhin mong hindi na mauulit ang pagkakautang ng nanay mo. Sabi nito bago siya talikuran. Dahil sa susunod, baka hindi na daliri lang ang hingin ko. Mabilis na lumabas si Javier sa silid na yon. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Habang pabalik siya sa ospital, ang bawat ilaw ng poste at sasakyan na kanyang nadadaanan ay tila nangungutya sa kanya. Ipinagkanulo niya ang kanyang asawa. Ipinagkanulo niya ang kanyang anak. Para saan? Para pagtakpan ang kasalanan ng kanyang ina. Para iligtas ang sarili niyang balat. Pagbaba niya ng taxi sa harap ng ospital, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa entrance, sa gitna ng mga taong nagmamadali at mga nag-aabang, isang lalaki ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakatayo ito malapit sa isang poste. Nakasuot ng plansadong barong, malinis ang sapatos. Isang itsurang hindi nababagay sa magulong paligid ng isang pampublikong ospital. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ng lalaki ay matalim, mapanuri. Tinitigan siya nito ng diretso na tila binabasa ang lahat ng lihim sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Javier ang isang kakaibang kilabot. Iniwas niya ang kanyang tingin at nagmamadaling pumasok sa loob. Nang lumingon siyang muli, wala na ang lalaki.
Nawala na ito, na parang isang anino sa dilim. Sino yon? Bakit ganoon siya makatingin? Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Tumakbo siya papasok sa pasilyo, hinahanap ang stretcher kung saan niya iniwan si Lara. Ngunit wala na ito roon. Wala na si Lara. Kinabahan siya. Saan siya nagpunta? Nilibot niya ang kanyang paningin hanggang sa may nakita siyang isang nurse na nagmamadaling lumabas mula sa isang pinto na may nakasulat na delivery room. Nurse! Tawag niya rito. Lumingon ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kayo po ba ang asawa ni Mrs. Reyes? Si Lara Reyes? Opo, ako nga. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Huminga ng malalim ang nurse. Tila naghahanda sa sasabihing masamang balita. Sir, kailangan po ng agarang operasyon. May komplikasyon. Ang unang bumalik kay Lara ay ang mga tunog. Ang mahinang ritmikong pag-beep ng isang makina sa kanyang tabi. Ang malayong pag-ungol ng isang pasyente. At pagkatapos, isang boses, isang malumanay na boses ng babae. Mrs. Reyes, gising na po kayo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Puti. Ang kisame ay puti. Ang mga dingding ay puti. May naramdaman siyang matulis na kirot sa kanyang tiyan, isang paalala ng operasyong pinagdaanan niya. Nasaan siya? Anong nangyari? At pagkatapos, naalala niya. Ang paghilab, ang sigaw, ang pagmamadali, ang anak niya, ang baby ko? Hirap niyang tanong. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Isang nakangiting nurse ang pumasok sa kanyang paningin. Congratulations po, ma'am. Ligtas po kayo pareho. Isang malusog na baby boy. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang mainit na agos ng lunas ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Tinatangay ang lahat ng sakit at takot. Ligtas sila. Ligtas ang anak niya. Pwede ko ba siyang makita? Pagmamakaawa niya, tumango ang nurse. Siyempre po. Ilang sandali pa, isa pang nurse ang pumasok. May bitbit na isang maliit na bundol ng puting tela. Maingat itong inilapit sa kanya. At doon, sa loob ng kumot, nakita niya ang pinakamagandang mukha na nasilayan niya sa buong buhay niya, ang kanyang anak. Mayroon itong maliliit at perpektong mga daliri, manipis na buhok na kasing itim ng gabi, at mga labing bahagyang nakaawang. Ang amoy nito ay pinaghalong gatas at bagong buhay. Nang inilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang mga braso, naramdaman ni Lara ang isang pag-ibig na napakatindi, na halos hindi niya kayang dalhin. Lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, nawala lahat. Ang mahalaga lang ay ang munting nilalang na ito sa kanyang mga bisig. Anak ko. Bulong niya habang dumadaloy ang mga luha ng kagalakan sa kanyang pisngi. Hinagkan niya ang malambot na noo nito. Sa sandaling iyon, buo siya. Sa sandaling iyon, sapat na ang lahat. Bumukas ang pinto. Pumasok si Javier na sinundan ni Imelda. Ang mukha ni Javier ay pinaghalong pagod at lunas. Ngunit si Imelda, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Apo ko! Masayang sabi ni Imelda na tila siya ang pinakamasayang lola sa buong mundo. Lumapit ito at agad kinuha ang sanggol mula sa mga braso ni Lara. Naku, ang gwapo-gwapo naman, manang-mana sa lola. Hinalik-halikan nito ang sanggol, kinarga-karga at ipinagmayabang kay Javier. Tingnan mo anak, ang ilong, parang sa mga Reyes, ang bibig, parang sa akin. Pinanood lang sila ni Lara. May isang bahagi sa kanya na gustong bawiin ang kanyang anak, ngunit pinigilan niya ang sarili. Bigyan mo siya ng pagkakataon, sabi niya sa sarili. Baka ito na ang simula ng pagbabago. Habang karga-karga ni Imelda ang sanggol at nakatalikod ng bahagya sa kanya, narinig niya itong bumulong kay Javier, ngunit sapat na ang lakas
para marinig niya. Naku ko, isa na namang bibig na pakakainin. Ang mga salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, mas masakit pa kaysa sa sugat ng kanyang operasyon. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Walang nagbago. Isa lamang itong palabas, isang maskara. Ibinalik ni Imelda ang sanggol sa tabi niya at umupo sa silyang katabi ng kama. Ang matamis na ngiti ay bumalik sa mukha nito. "Kamusta na ang pakiramdam mo, Lara?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Narinig ko, nagkaroon daw ng komplikasyon. Talaga naman. Sabi ko na nga ba't dapat ay nag-iingat ka. Napakahina kasi ng katawan mo." Hindi na nagulat si Lara. Ang sisi, palaging may kasamang sisi. Kaya naman pala kinailangang operahan. Pagpapatuloy ni Imelda na may kasamang buntong hininga. "Malaking gastos na naman yan, sigurado. Kawawa naman itong si Javier. Doble kayod na naman sa pagtatrabaho." Tumingin si Imelda kay Lara at ang mga mata nito sa isang saglit ay nawalan ng pagkukunwari at naging matalim. "Alam mo, iha, siguro ito na ang tamang panahon. Ang ama mo, matagal mo na siyang hindi kinakausap, di ba? Baka naman pwede mo siyang tawagan para humingi ng kahit konting tulong. Para naman sa apo niya, di ba? Sigurado akong hindi siya tatanggi." Ang pakiusap ay nakabalot sa paglalambing, ngunit ang utos sa ilalim nito ay malinaw na malinaw. "Gamitin mo ang ama mo. Hingian mo siya ng pera." Dito na hindi nakapagpigil si Lara. Ang pag-ibig niya para sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. "Hindi po, Nay," sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Responsibilidad namin ni Javier ang anak namin, kaya naming pag-ipunan ang gastos sa ospital." Tumingin siya kay Javier, naghahanap ng suporta. "Di ba, mahal?" Natigilan si Javier. Nagpalipat-lipat ang tingin niya mula kay Lara patungo sa kanyang ina. Nakita ni Lara ang laban sa kanyang mga mata, ang pagnanais na sumang-ayon sa kanya, at ang takot sa kanyang ina. "Oo naman, mahal," sabi ni Javier. Ngunit ang kanyang boses ay walang katiyakan. "Kaya natin to." Sumimangot si Imelda. "Aba, kung yan ang sabi ninyo," sabi nito. Tumatayo. "Halika na, Javier. Hayaan muna nating magpahinga si Lara. Mukhang pagod na pagod siya." Hinalikan ni Imelda ang sanggol sa huling pagkakataon at naglakad palabas. Sumunod si Javier, ngunit bago ito tuluyang lumabas, lumingon ito kay Lara na may tinging puno ng paghingi ng paumanhin. Isang tingin na nagsasabing, "Patawarin mo ako. Wala akong magawa." Isinara ni Javier ang pinto, ngunit hindi ito sumara ng husto. May naiwang isang maliit na siwang. Naiwan si Lara kasama ang kanyang anak. Ang puso niya ay mabigat. Akala niya, ang pagsilang ng sanggol na ito ang mag-aayos sa lahat. Ngunit ngayon, alam niyang isa lamang itong bagong kabanata sa parehong malungkot na kwento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang hanapin ang kapayapaang naramdaman niya kanina. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng mga boses mula sa labas ng pinto, ang nagtatalong boses ni Javier at Imelda. "Ano ba?" "Nay, bakit niyo naman sinabi yun sa kanya?" Narinig niyang sabi ni Javier. Ang boses nito ay pabulong ngunit puno ng pagtutol. "Ang alin? Ang pagsasabi ng totoo?" Mataray na sagot ni Imelda, at ang boses nito ay mas malakas. Walang pakialam kung may makarinig. "Javier, gumising ka nga. Saan natin kukunin ang pambayad sa operasyong yan? Ibinigay mo na kay Chua ang halos lahat ng pera." Nanigas si Lara. "Anong pera? Anong ibinigay kay Chua?" At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang dumurog sa kanyang mundo. Mga salitang wawasak sa lahat ng natitira niyang tiwala at pagmamahal. Ang galit na sigaw ni Imelda ay umalingaw-ngaw sa pasilyo at tumagos sa siwang ng pinto. Diretsong sumaksak sa kanyang puso. "Anong gagawin natin?
sa natitirang pera mula sa tatay niya. Uubusin mo sa ospital na to? Anong gagawin natin sa natitirang pera mula sa tatay niya? Ang mga salita ay hindi pumasok sa tainga ni Lara. Sila ay sumabog sa loob ng kanyang isipan. Ang mahinang pagbip ng monitor sa kanyang tabi ay biglang nawala. Ang amoy ng antiseptic ay naglaho. Ang sakit mula sa kanyang operasyon ay tila manhid. Ang tanging umiral sa kanyang mundo ay ang alingaw-ngaw ng mga salitang iyon. Pera mula sa tatay niya, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng kanyang miserableng buhay sa nakalipas na mga taon ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang kanilang maliit at masikip na apartment sa kabila ng pagiging manager, di umano ni Javier sa isang kumpanya. Ang walang katapusang dahilan na mahina ang kita, maraming kakompetensya, kailangan maghigpit ng sinturon. Ang 200 piso na iniabot sa kanya para sa isang linggong pagkain. Ang mga damit na pinaglumaan pa ng mga pinsan ni Javier. Ang mga pagkaing dilata na halos isumpa na niya. Ang pagtanggi sa kanyang simpleng hiling na manggang hilaw. Ang sigaw ni Imelda. Walang pera para sa luho. Ang mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na pagod at kalyo sa paglalabada, paglilinis at pagtanggap ng mga maliit na trabaho para lang may pandagdag sila sa pambili ng bigas. Ang mga kamay na ito ay nagtrabaho hanggang sa halos ikamatay niya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang unang anak niya, ang anghel na nawala. Naalala niya ang kanyang sarili na nagbubuhat ng mga kahon, na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Naniniwalang iyon ay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit meron pala silang pera. May pera pala sila para sana ay nagpahinga siya. May pera pala sila para sana ay naipagamot siya sa isang mas mahusay na doktor. Ang kanyang unang anak ay hindi namatay dahil sa aksidente. Ang kanyang unang anak ay namatay dahil sa kanilang kasakiman. Isang malamig na galit. Isang uri ng galit na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang mga paa, kumakalat sa kanyang mga ugat, hanggang sa marating nito ang kanyang pusong nagdurugo. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa sanggol na natutulog ng mahimbing sa kanyang tabi. Ang kanyang munting anak na lalaki, ang kanyang pangalawang pagkakataon, at muntik na rin itong mawala sa kanya. Ang operasyon, ang komplikasyon. Kung nasa isang maayos na ospital sana ni siya, baka hindi ito nangyari. Ang buhay ng kanyang anak ay isinugal nila. Hindi niya ito palalampasin. Sinubukan niyang bumangon. Isang matalas na kirot ang pumunit sa kanyang tiyan at napahiga siyang muli, napadaing sa sakit. Masyado pa siyang mahina. Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas malakas kaysa sa sakit ng kanyang katawan. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Javier, dahan-dahan, na tila naglalakad sa ibabaw ng mga itlog. Ang mukha nito ay puno ng pagkakasala. Mahal. Simula nito. Pasensya na sa sinabi ni nanay. Huwag mo na lang. Hindi na niya ito pinatapos. Tinitigan siya ni Lara ng diretso sa mga mata. Ang dating maamo at mapagmahal na mga mata ay ngayon ay malamig at walang anumang emosyon. Javier, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Halos isang bulong, ngunit matatag at puno ng bigat. Anong pera ang sinasabi ng nanay mo? Nanlaki ang mga mata ni Javier. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Nag-iwas ito ng tingin. Ano? Wala. Wala kang narinig. Mahal. Nag-aaway lang kami ni nanay tungkol sa mga utang. Huwag kang magsinungaling, putol ni Lara. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Narinig ko, malinaw na malinaw. Anong pera mula kay tatay? Nagpanik si Javier. Nagpalinga-linga ito na parang isang pusang na corner. Lara, pagod ka lang. Galing ka sa operasyon. Baka
Baka guni-guni mo lang yan dahil sa gamot, sabi ng doktor. Normal lang daw malito pagkatapos ng operasyon. Magpahinga ka na lang muna. Ang mga salitang iyon, ang pagtanggi, ang pagsisikap na palabasin siyang baliw, iyon na ang huling patunay. Iyon ang pumatay sa lahat ng natitirang pagmamahal sa puso ni Lara. Hindi na siya nagsalita. Tinitigan niya lang ito. At sa kanyang pananahimik, nakita ni Javier ang katotohanan. Nakita nito na alam na niya na huli na ang lahat. Kailangan ko lang lumabas saglit, sabi ni Javier. Umatras papalayo sa kanya. Babalik ako. At tulad ng ginawa nito kanina, tumalikod ito at iniwan siya. Iniwan siya sa gitna ng durog niyang mundo. Nang sumara ang pinto, doon na bumuhos ang mga luha ni Lara. Ngunit hindi na ito ang tahimik na pag-iyak ng isang biktima. Ito ay isang hagulgol na puno ng sakit, ng galit, ng pagtataksil na napakatindi. Niyakap niya ang kanyang anak, isinubsob ang kanyang muka sa malambot na kumot nito. Siya na lang ang natitira. Ang sanggol na ito na lang ang kanyang dahilan para mabuhay. Ang mundo niya ay gumuho, ang pamilyang pinangarap niya ay isang kasinungalingan, at ang lalaking minahal niya ay isang halimaw. Wala na ang lahat. All is lost. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, narinig niya ang pagbukas muli ng pinto. Hindi na niya itinaas ang kanyang tingin. Malamang, bumalik na naman ang duwag niyang asawa para magmakaawa. Wala na siyang pakialam. Ngunit ang mga yabag na kanyang narinig ay iba. Mabigat, panatag, hindi nag-aalinlangan. At ang boses na nagsalita ay hindi ang boses ni Javier. Ito ay isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses na sabay-sabay na nagdulot ng gulat, pananabik, at pag-asa sa kanyang wasak na puso. Isang boses na puno ng awtoridad at pagmamahal. Lara, anak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang luhaang mukha. At doon, nakatayo sa may pintuan, ang kanyang ama. Lara, anak. Ang boses na yon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang puso. Isang silid na puno ng mga alaala ng isang masayang kabataan, ng isang amang palaging nariyan, bago pa man maging komplikado ang lahat. Sa isang iglap, inakala niyang guni-guni lang niya ito, isang panaginip na nilikha ng kanyang pagod at nagdurugong puso. Ngunit nang dahan-dahan niyang itaas ang kanyang luhaang mukha, naroon siya. Totoo, nakatayo sa may pintuan, hindi bilang isang panaginip, kundi bilang isang matatag na katotohanan. Ang kanyang ama, si Don Alejandro Serrano, ay naroroon. Hindi siya mukhang galit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may isang bigat sa kanyang presensya na tila nagpabago sa hangin sa loob ng maliit na silid. Ang kanyang mamahaling suit at makintab na sapatos na katad ay isang malaking kontradiksyon sa marumi at nagbabakbak na pintura ng mga dingding ng ospital. Sa likuran niya ay may dalawa pang lalaki. Isa ay may matalas na tingin at nakasuot ng barong, tila isang abogado. At ang isa ay ang lalaking nakita ni Javier kanina sa entrance, ang anino sa dilim. Hindi kumilos si Don Alejandro agad. Tinitigan muna niya ang kabuuan ng eksena. Ang kanyang anak, na payat at putlang-putla sa murang hospital gown, ang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog sa tabi nito, ang kalunos-lunos na kalagayan ng silid na mas mukha pang bodega kaysa sa isang lugar para sa mga bagong panganak. Nakita ni Lara ang banayad na pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ama, ang mahigpit na pag-igting ng kanyang panga, ang halos hindi mapansing panginginig ng kanyang kamao. Ang kalmadong anyo ay isang manipis na takip lamang sa kumukulong galit sa loob. Dahan-dahan itong humakbang palapit. Ang bawat yabag ay mabigat at may kahulugan. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang kama. Inaalis ang isang hibla ng buhok,
na dumikit sa kanyang basang pisngi. Tatay, bulong ni Lara. At sa pagsambit ng salitang iyon, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng galit o desperasyon. Ito ay luha ng lunas. Nandito na ako, anak, sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako dumating. Niyakap ni Lara ang kamay ng kanyang ama. Ikinapit ang sarili na parang isang batang nalulunod. Sa wakas, may kakampi na siya. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Ang apo ko, sabi ni Don Alejandro, ibinaling ang tingin sa sanggol. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng purong pagmamahal. Maingat niyang hinaplos ang pisngi ng sanggol gamit ang likod ng kanyang daliri. Napakagwapo niya, Lara. Kamukhang kamukha mo noong sanggol ka pa. Ang simpleng sandaling iyon, ang katahimikan, ang emosyon, ang muling pagsasama, ay biglang nabasag. Bumukas ang pinto. Pumasok si Javier na sinundan ni Imelda. Malamang ay nag-usap sila sa labas, bumuo ng bagong estratehiya, ng bagong kasinungalingan. Lara, mahal, naisip ko lang. Natigilan si Javier sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Napako ang kanyang tingin sa lalaking nakaluhod sa tabi ng kama ng kanyang asawa. Si Imelda, na nasa likuran niya, ay hindi agad napansin. Ano ka ba naman, Javier? Huwag kang basta-basta susuko. Kailangan nating humakbang ito papasok sa silid. At doon, natigilan din ito. Ang kanilang mga mukha ay isang perpektong larawan ng pagkabigla at purong takot. Ang kulay sa mukha ni Imelda ay biglang nawala, na parang isang kandilang biglang hinipan. Si Javier naman ay napanganga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Lara, sa sanggol, at sa lalaking kinatatakutan nilang makita. Dahan-dahang tumayo si Don Alejandro. Hinarap niya sila. Hindi na ito ang mapagmahal na ama at lolo na nakita ni Lara kanina. Ang kaharap nila ngayon ay si Don Alejandro Serrano, ang bilyonaryo, ang makapangyarihang tao na hindi nila pinangarap na makaharap sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang kalmadong presensya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Mr. Serrano, nautal na sabi ni Javier. Anong ginagawa ninyo rito? Don Alejandro? Pagtatama ni Imelda. Sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Mabilis itong ngumiti. Isang nangiting halatang-halata ang pagkukunwari. Don Alejandro, ke sorpresa. What a surprise. Tamang-tama ang dating ninyo. Ipapakilala ko sana sa inyo ang inyong apo. Hindi pinansin ni Don Alejandro ang pagtatangka ni Imelda na pag-aani ng sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Javier. Oras na para mag-usap, Javier. Ang bawat salita ay mabigat, puno ng kahulugan, at may dalang lamig na nagpakilabot sa buong silid. Tungkol po saan? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Don Alejandro. Sa halip, lumingon ito sa lalaking kasama niya. Ang lalaking may matalas na tingin. Tumangulang ito. Ang lalaki, ang pribadong investigador, na unawaan na ngayon ni Lara, ay humakbang pasulong. Dala-dala niya ang isang makapal na brown envelope. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Dahan-dahan, ngunit may diin, inilapag niya ang envelope sa ibabaw ng maliit at kinakalawang na mesang katabi ng kama ni Lara. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na dagok sa katahimikan. Tumingin si Don Alejandro mula sa envelope, pabalik sa nanlalamig na mukha ni Javier at Imelda. Laman yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim ng isang patalim. Ang lahat ng kasinungalingan ninyo. Ang sobrang iyon sa mesa. Para kay Javier, hindi iyon gawa sa simpleng papel. Iyon ay isang bomba
na malapit ng sumabog. Isang hatol na naghihintay na basahin. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang paghila sa kanyang hininga. Unti-unti siyang sinasakal. Ang hangin sa silid ay biglang kumapal at bumigat, at pakiramdam niya ay nalulunod siya habang nakatayo sa tuyong lupa. Ang lalaking abogado, si Attorney De Leon, ang bumasag sa katahimikan. Kinuha nito ang sobre, binuksan ng walang pagmamadali, at inilabas ang isang salansan ng mga dokumento. Ang bawat kilos nito ay kalmado, metodikal, na lalong nagpatindi sa kaba sa dibdib ni Javier. Simulan natin sa simula, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay malinaw at walang emosyon. 3 taon na ang nakalipas nang ipaalam ni Lara sa kanyang ama na siya ay nagdadalang tao sa unang pagkakataon. Nagsimulang magpadala si Don Alejandro Serrano ng buwanang sustento sa inyong joint account. Ang halaga, 4,000 euro o humigit kumulang 200 at 40,000 piso kada buwan. 200 at 40,000 piso. Narinig ni Javier ang halaga, ngunit tila hindi ito maproseso ng kanyang utak. Ang numerong iyon, napakalaki. Napakalayo sa 200 pisong ibinibigay niya kay Lara. Napakalayo sa mga dilatang sardinas na kanilang hapunan. Napatingin siya sa asawa niya. Ang mukha ni Lara ay walang ekspresyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila tumitingin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At nakita nito ang lahat ng dumi roon. Ngunit, pagpapatuloy ng abogado, 1 linggo matapos matanggap ang unang padala, isang bagong bank account ang binuksan, isang lihim na account, sa ilalim lamang ng pangalan ninyo, G. Javier Reyes, at ng inyong ina, Ginang Imelda Reyes. Inilabas ng abogado ang isang bank statement at ipinakita sa kanila. Nakalista roon ang lahat ng transaksyon, ang buwanang paglipat ng halos buong halaga mula sa joint account patungo sa lihim na account. At saan napunta ang perang ito? Tanong ng abogado. Kahit alam na ng lahat ang sagot. Kumuha ito ng isa pang dokumento. Heto ang isang listahan ng iilan lamang sa inyong mga naging gastos. Isang Hermes bag na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Binili noong tumingin ito kay Imelda. Kaarawan ninyo, Gaang Reyes. Isang dinner para sa 20 katao sa isang 5-star hotel. Umabot ng 100 at 20,000 piso. Mga cash withdrawal sa iba't ibang kasino sa Maynila at Macau na may kabuuang halaga na sa loob lamang ng 2 taon ay umabot sa 14 na milyong piso. Kasinungalingan! Biglang sigaw ni Imelda, ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay biglang gumuho. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan, paninira, bintang na walang katibayan. Ang imbestigador ay tahimik na naglabas ng isang serye ng mga litrato mula sa isa pang folder at ipinatong ang mga ito sa ibabaw ng mga dokumento. Ang unang litrato, si Imelda tumatawa ng malakas sa isang lamesa ng baccarat na papalibutan ng mga tumpok ng casino chips. Ang pangalawang litrato, si Javier at Imelda kumakain sa isang mamahaling restaurant, may bote ng champagne sa kanilang lamesa. Ang petsa sa ibaba ng litrato ay ang mismong araw na sinabi ni Javier kay Lara na wala silang pera kahit pambili ng gamot sa ubo. Ang pangatlong litrato, si Imelda lumalabas sa isang high-end boutique, bit-bit ang bag na Hermes. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Muling sigaw ni Imelda. Ang boses ay matinis sa panik. Tumingin ito kay Don Alejandro. Don Alejandro, huwag kayong maniwala sa kanila. Pinagtutulungan nila kami. Ang anak ninyo, hindi nyo alam ang tunay na ugali niyan. Walang utang na loob. Sinisiraan niya kami sa inyo. Hindi kumibo si Don Alejandro. Tila isang estatwa. Nakatayo, nagmamasid, hinahayaan ang mga ebidensya na magsalita
para sa kanilang sarili. At pagkatapos, ibinagsak ng abogado ang huling bomba, ang pinakamabigat sa lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, sabi ni Attorney De Leon, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba na may pahiwatig ng habag para kay Lara. Ayon sa medical records, mula sa unang pagbubuntis ni Lara, ang dahilan ng kanyang pagkalaglag ay severe fatigue and malnutrition, pagkapagod at kakulangan sa nutrisyon. Tumingin ito ng diretso kay Javier. Nangyari iyon sa parehong linggo kung kailan nag-withdraw kayo ng 100,000 piso para sa isang weekend getaway sa Tagaytay. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Javier. Hindi na ang pera, hindi na ang mga bag, kundi ang katotohanan na ang kanyang kasakiman, ang kanyang kaduwagan, ay may direktang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang unang anak. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Bumagsak siya sa sahig. Gumapang siya palapit sa kama ni Lara. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy na parang ilog. Ang kahihiyan, ang pagsisisi, ang sakit, lahat ay bumuhos ng sabay-sabay. Hinawakan niya ang laylayan ng kumot ni Lara. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa paghagulgol. Lara, mahal, patawarin mo ko. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Si nanay. Pinilit niya ko. Natakot ako. Lara, please. Patawarin mo ko. Itinaas niya ang kanyang tingin. Umaasa. Nagmamakaawa na makita ang kahit katiting na awa sa mga mata ng kanyang asawa. Ang Lara na palaging nagpapatawad. Ang Lara na palaging umiintindi. Ngunit ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa kama ay hindi na ang Lara na kilala niya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang kanyang mga mata ay malamig, malalim, at walang laman, na parang isang bintanang nakasara na, kung saan wala nang anumang liwanag na makakapasok. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw, mas matalas kaysa sa anumang sumpa. Ito ang kanyang hatol. Sa gitna ng paghagulgol ni Javier, at nang walang tigil na pagtanggi ni Imelda, isang malakas at tiyak na katok ang narinig mula sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang 2 unipormadong pulis. Ang pagpasok ng 2 pulis ay tila nagpatigil sa oras. Ang bawat tao sa silid ay natigilan. Ang bawat isa ay may sariling reaksyon sa hindi inaasahang pagdating ng batas. Si Javier, na nakaluhod pa rin, ay tumingala na may halong gulat at pagkalilit. Si Imelda naman ay biglang tumahimik. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lara sa kanya dati. Purong, hindi pekeng takot. Ang mas matandang pulis, isang lalaking may bigote at malumanay, ngunit may awtoridad na tindig, ang unang nagsalita. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa silid. Sinusuri ang sitwasyon bago tumuon kay Don Alejandro. Don Alejandro Serrano? Tanong ng pulis. Tumango si Don Alejandro. Ako nga. Kami po ay tumutugon sa reklamong inihain ng inyong abogado, si Attorney De Leon, kaninang umaga lamang. Isang reklamo ng estafa o panloloko at qualified theft laban kina G. Javier Reyes at Jengaw Imelda Reyes. Ang bawat salita ng pulis ay malinaw at formal. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni na Javier at Imelda. Dito na tuluyang nawala sa sarili si Imelda. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong parang sa hayop na galit. Walang hiya kayo, sigaw niya. Itinuturo si Don Alejandro at pagkatapos ay si Lara. Anong karapatan ninyong gawin ito sa amin? Pamilya kami. Hindi nyo kami pwedeng ipakulong. Walang prueba. Gawa-gawa nyo lang lahat yan. Geng Reyes, pakihinaan po ang inyong boses. Mahinahong sabi ng pulis. Kung mayroon po kayong reklamo, maaari nyo pong sabihin yan sa presinto. Sa ngayon,
Kailangan po namin kayong isama para sa investigasyon. Ang nakababatang pulis ay lumapit kay Imelda. Nang makita niya ang posa sa kamay nito, nagwala si Imelda. Nagpumiglas ito, nagsisigaw ng mga sumpa at akusasyon. Hindi niyo ako makukulong. Hindi niyo alam kung sino ako. Javier, anak, gawin mo ang lahat. Huwag mong hayaan na gawin nila ito sa ina mo. Ngunit si Javier ay hindi kumilos. Nakaluhod pa rin siya, nakatingin kay Lara. Ang lahat ng ingay, ang lahat ng gulo, ay tila wala sa kanyang pandinig. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang babaeng nasa kanyang harapan. Habang isinasakay si Imelda na patuloy sa pagwawala, lumapit ang mas matandang pulis kay Javier. G. Reyes, tumayo na po kayo. Kailangan niyo na pong sumama sa amin. Dahan-dahang tumayo si Javier. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Wala nang bakas ng pagiging arogante. Wala nang bakas ng pagkukunwari. Ang nasa harap ni Lara ay isang lalaking durog. Isang lalaking nawalan ng lahat. Bago siya tuluyang isama ng pulis, humingi siya ng isang huling pabor. Sandali lang po, pakiusap niya sa pulis. Makausap ko lang po siya. Kahit 1 minuto lang. Pumayag ang pulis at naghintay sa may pinto. Humarap si Javier kay Lara. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang talampakan lamang, ngunit pakiramdam niya ay isang karagatan ang naghihiwalay sa kanila. Lara. Simula niya, ang kanyang boses ay paos at basag. Alam kong wala ng halaga ang anumang sasabihin ko. Alam kong huli na ang lahat. Pero gusto ko lang malaman mo na sa simula, minahal kita. Minahal talaga kita. Isang luha ang muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Natakot lang ako, Lara. Natakot ako sa nanay ko. Natakot ako sa mga pinagkakautangan niya. Nadala ako sa Agos. Pero sa bawat araw na nagsinungaling ako sa'yo, sa bawat gabing nakikita kitang pagod, isang bahagi ng pagkatao ko ang namamatay. Patawarin mo sana ako. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas para sa kanyang huling pakiusap. Kapag natapos na ang lahat ng ito, kapag nabayaran ko na ang mga kasalanan ko, pwede ba? Pwede ba tayong magsimula ulit? Para sa anak natin, Lara, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pag-asa. Naghihintay, nagmamakaawa. Tinitigan siya ni Lara. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Javier sa sarili niyang tainga. At pagkatapos, nagsalita si Lara. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon ay malinaw, matatag, at walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. Tapos na tayo, Javier. 2 salita. Ngunit ang bigat nito ay parang isang bundok na bumagsak sa ibabaw ni Javier. Hahanapin ko ang pinakamagaling na abogado. Pagpapatuloy ni Lara, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Magfa-file ako ng annulment. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anak ko. Ako na ang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong lalaki siya nang malayo sa lahat ng kasinungalingan na kinalakihan ko. Ang bawat salita ay isang hatol. Walang galit, walang paghihiganti. Tanging isang malamig at pinal na desisyon. Napatango na lang si Javier habang ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Wala na. Tapos na ang lahat. Sumama na siya sa pulis nang walang anumang pagtutol. Sa huling pagkakataon, lumingon siya mula sa may pinto. Nakita niya si Don Alejandro na inilalagay ang isang protektadong kamay sa balikat ni Lara, isang kilos ng suporta na hinding-hindi niya naibigay. Isinara ang pinto. Naiwan si Lara sa katahimikan, kasama ang kanyang ama at ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim,
Isang hiningang tila, ngayon lang niya muling nagawa ng malaya. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sikat ng araw sa hapon nang hindi nararamdaman ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ito na ang simula. Isang taon. Ang isang taon ay maaaring napakaikli lamang, ngunit para kay Lara, ito ay isang buong buhay. Isang bagong buhay na itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong tela ang bumati sa kanya. Hindi na ang amoy ng floor wax at lumang semento. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang pangarap, isang maliit, ngunit eleganteng fashion boutique sa puso ng Makati. LS Creations ang nakasulat sa salaming pinto sa gintong mga letra. Lara Serrano, ang kanyang sariling pangalan, ang kanyang sariling pagkatao. Ma'am Lara, dumating na po yung bagong delivery ng tela mula sa France. Sabi ni Ana, ang kanyang pinagkakatiwalaang store manager na may dalang isang clipboard. Ngumiti si Lara. Salamat Ana. Pakisabi sa kanila na i-check mabuti ang bawat rolyo. Ayokong may makalusot na kahit anong depekto. Masusunod po, ma'am, sagot ni Ana, na may paghanga sa mga mata. Pinanood ni Lara ang kanyang empleyado na bumalik sa trabaho. Tinuruan niya ang kanyang sarili na maging isang leader. Isang leader na hindi naninigaw, hindi nang aalipusta, kundi isang leader na nagtitiwala at gumagalang. Ang kabaliktaran ng lahat ng natutunan niya sa bahay ng mga Reyes. Sa isang sulok ng butik, may isang maliit na play area na napapalibutan ng salamin. Sa loob nito, isang batang lalaki na may kulot na buhok ang abalang-abala sa pagbuo ng isang tore gamit ang mga makukulay na bloke. Tawa ito ng tawa sa tuwing guguho ang kanyang ginagawa. Ang kanyang anak, si Alejo. Ipinangalan niya ito sa kanyang ama, Alejandro, bilang pasasalamat. Iniwan ni Lara ang kanyang ginagawa at pumasok sa play area. Umupo siya sa malambot na carpeted na sahig. Alejo anak, tawag niya. Tumingala ang bata at nang makita siya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Mama, sigaw nito at gumapang papalapit sa kanya, yumakap sa kanyang mga binti. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa mabangong buhok nito. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Ang bawat pagod at puyat ay naglalaho sa tuwing nakikita niya ang masayang mga mata ng kanyang anak. Ma'am Lara, tawag ulit ni Ana mula sa labas ng play area. May sulat po para sa inyo. Galing sa... Nag-atubili ito. Bureau of Corrections. Natigilan si Lara ng isang saglit. Hindi niya kailangang hulaan kung kanino galing. Tumango siya. Salamat, Ana. Pakilagay na lang sa opisina ko. Matapos ang ilang minuto, habang natutulog na si Alejo sa duyan nito, sa loob ng kanyang opisina, kinuha ni Lara ang sulat. Ang sobre ay simple at puti. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Ang mga salita sa loob ay puno ng pagsisisi. Tunog. Maririnig ang boses ni Javier sa isipan ni Lara na may bahagyang echo habang binabasa niya ang sulat. Lara, mahal ko. Kung matatawag pa kitang mahal. 1 taon na. 1 taon na kitang hindi nakikita. 1 taon na puno ng pagsisisi. Dito sa loob, maraming oras para mag-isip. At sa bawat araw, ikaw at ang anak natin ang nasa isip ko. Mali ako, Lara. Alam ko, naging duwag ako, naging makasarili. Pinakinggan ko ang maling tao. Pero maniwala ka, walang araw na hindi kita minahal. Ipinagpatuloy ni Lara ang pagbabasa. Ang sulat ay naglalaman ng mga detalye ng buhay ni Javier sa kulungan, ang paglilitis na nagpatunay sa lahat ng kasalanan nila ni Imelda at ang mahabang sentensyang ipinataw sa kanila.
Humihingi ito ng tawad, ngunit higit sa lahat, humihingi ito ng litrato ni Alejo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Alam kong imposible yon. Ang tanging hiling ko lang, sana, balang araw, maipakita mo sa anak natin ang isang litrato ko at sabihin mo sa kanya na minahal siya ng kanyang ama, kahit na nagkamali ito ng malaki. Tinapos ni Lara ang pagbabasa. Walang luhang pumatak. Walang galit na namuo sa kanyang dibdib. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at pagtanggap. Matagal na niyang pinatawad si Javier sa kanyang puso. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ang nagpalaya sa kanya mula sa pagiging isang biktima. Maingat niyang tiniklop ang sulat at inilagay sa loob ng isang kahon sa kanyang desk drawer. Isang kahon na puno ng mga alaala ng nakaraan na hindi na niya kailangang buksan pa. Tumunog ang kampanilya sa labas, hudyat na may pumasok sa butik. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Ang paborito kong apo, ang masiglang boses ni Don Alejandro, ang pumuno sa silid. May dala itong isang malaking paper bag mula sa isang kilalang toy store. Lumapit ito sa duyan at marahang hinalikan ang natutulog na si Alejo sa noo. Tay, bati ni Lara na may ngiti sa kanyang mga labi. Kamusta ang mag-ina ko? Tanong ni Don Alejandro, umupo sa silyang katapat niya. Nakita ko ang sales report para sa nakaraang buwan. Kahanga-hanga anak, mas magaling ka pang negosyante kaysa sa akin. Salamat sa tiwala ninyo, Tay. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Hindi, Lara. Seryosong sabi ni Don Alejandro. Tinititigan siya ng may pagmamalaki. Nandito lang ako para sumuporta. Lahat ng ito, ikaw ang gumawa. Ang lakas, ang talino, ang puso. Nasa iyo na yan noon pa man. Kailangan mo lang matutunang gamitin para sa sarili mo. Nagkwentuhan sila tungkol sa negosyo, sa mga plano para sa hinaharap, at sa mga bagong kalokohan ni Alejo. Sa gitna ng kanilang tawanan, nakita ni Lara ang kislap sa mga mata ng kanyang ama. Isang kislap na matagal na nawala, na ngayon ay bumalik dahil nakikita niyang buo at masaya na ang kanyang kaisa-isang anak. Nang magising si Alejo, ang maliit na opisina ay napuno ng halakhak ng lolo at apo. Pinanood sila ni Lara, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang pamilyang pinangarap niya noon, isang pamilyang puno ng kasinungalingan at sakit, ay nawasak. Ngunit ang pamilyang meron siya ngayon, kahit sila na lang tatlo, ay totoo, matatag, at binuo ng purong pagmamahal. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang liwanag nito ay tumagos sa salaming bintana ng kanyang butik. Tumayo si Lara at lumapit sa isang malaking salamin sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng takot. Ang babaeng payat at laging nakayuko. Ang babaeng umiiyak sa gabi. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng may tiwala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay may kislap. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang ngiti ay totoo. Isang ina, isang negosyante, isang anak, isang babaeng malaya. Hinawakan niya ang kanyang kwintas, isang simpleng L na gawa sa ginto, regalo ng kanyang ama. Ito ang paalala niya sa kanyang sarili. Hindi na siya si Mrs. Reyes, siya si Lara Serrano. At habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon, habang naririnig ang tawanan ng kanyang ama at anak sa likuran, alam niyang sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, nakauwi na siya. Sa pagtatapos ng kwento ni Lara, malinaw na ipinapakita na walang kasinungalingang kayang manatiling nakatago magpakailanman. Maaring yura ka ng dangal ng isang tao sa oras ng kanyang kahinaan, ngunit darating ang panahong ang katotohanan ay sisigaw at ang hustisya ay kikilos. Sina Javier at Imelda ay naging larawan ng kasakiman at kaduwagan. At sa huli, sila rin ang nagbayad ng kapalit nito
sa ilalim ng batas. Ngunit higit sa parusa ng masasama, ang tunay na tagumpay ng kwento ay ang muling pagtayo ni Lara. Mula sa isang babaeng winasak ng pang-aapi, siya'y naging isang inang matatag, handang bumuo ng bagong buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Paalala ito na ang kabutihan ay may gantimpala at ang lakas ng isang ina ay walang hangganan. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Lara? Lalaban ka ba o mananahimik? At sana, kumusta ka ngayon? May pinagdadaanan ka rin ba na nais mong ilabas? Nandito ang channel na ito para makinig. Ibahagi mo sa comments. Mahalaga ka sa amin.